So hello no, ngayon ang pag-usapan ito tungkol sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo no. Itong verses na ito ay malaki talaga ito ang kahulugan no at nare-relate talaga ito ng bawat tao at maraming mga tao na tinatapakan lamang nila ito at hindi nila pinapansin. So ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo no, na anong mapapala ng isang tao kung makakamit niya ang buong mundong ito kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa or mapaparusahan. So, ito yon. So, kung iisipin mo, itong salita nito, ito ay isang babala para sa mga taong sakim or mga taong masyado na talagang, kumbaga, dinidesire ang mga bagay sa mundong ito. No? So, ito ay isang babala. No? So, matindi po ito ang impact para sa mga taong nagiging mapagmahal sa mga salapi or kayamanan dito sa mundong ito. So, alam nyo ba, no, sa itong sinasabi na ito, itong verses na ito, ay hindi lamang nangangahulugan ito sa isang kayamanan lamang na desire ng isang tao or gusto niya makamit, kundi sa lahat ng bagay. Pag sinabing mundo, makamit niya ang buong mundo. So lahat ng bagay, hindi lang kayamanan, bahay, lupa, gadget, internet, social media, kasikatan, kayamanan, kaningningan, fame and glory, or ano pa man. So yan, sinasabi ng ganon. So maraming mga tao na pinopokus talaga no, na gustong makamit yung mga bagay na yan. Minsan pa nga no, na 24/7 silang nagtatrabaho upang makamtan ang isang tunay na tagumpay para sa kanila. No, sa daling salita, kumbaga buong puso at isip at lakas binuno nila upang makamit lamang ang mga bagay na gustong-gusto nilang makamit. No, so ganito ang tao. Dahil nga sa desire na nandito sa atin, nandito sa ating puso na napuno sa nag-aalab na pangarap ang katawan na ito. So, hindi titigil pag hindi makamit ang isang bagay. Minsan pa nga, dahil nga mayroon ang kapwa natin ganito, tayo wala. Pagsikapan din natin makamit ng ganon. So, may pagkakataon, dahil gusto natin makamit, pinapatay natin yung mga tao, pinaparusahan, para lamang maangkin natin ang kanilang bagay na wala sa atin. So, ito ang desire ng tao. So, may pagkakataon, na focus talaga tayo pag nasaan ang iyong isip at puso at lakas, ipopokus man, ibubuno mo yan para lamang makamit mo ang isang bagay na yon. Hindi mo makakamit ang isang tagumpay na yon kung hindi mo iaalay ang buong puso, lakas at isip mo. Doon mo ipopokus yan. Lahat isang tabi mo. Kasi kung hindi mo isang tabi ang lahat ng bagay na yan, hindi mo makakamit ang tagumpay na dinidesire ng iyong katawan or puso. No, yan ang katotohanan dito. So, pag sinabi mong pinupokus mang isang bagay, kayamanan, kasikatan, pera, salapi, bahandi, o ano pa man, no? Isang tabi mo ang lahat, including God. You cannot serve God and mammon. Pag sinabing mammon, hindi lang money, kundi lahat ng bagay. So, hindi magagawa ng isang tao na pinupokus niyang makamit ang isang bagay, isasabay niya ang Panginoon. Kaya nga sinasabi sa kasulatan niya, you cannot serve God and mammon. Isang tabi mo uli yan. Tapos, kamitin mo yung bagay na yan. Diyan naliligaw ang tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, isang babala, anong makakamit mo kung makakamit mo yan? Anong makukuha mo kung makakamit mo yung bagay na dinidesire mo? Kung malalaglag ang or mapaparusahan ang iyong kaluluwa pagdating ng panahon. Anong makakamit mo diyan? Kasi nga, alam na ng Diyos na sa pag-desire mo pa lang ng puso mo na yan, sa desire pa lang ng puso mo na gusto mo na yan, yung puso mo at isip andyan na, wala na ang Panginoon dyan. Wala nang space or lugar ang Diyos sa puso mo. Kasi nga, lahat andoon na. Hindi pwedeng i-insert mo yan. Nagiging sarado na ang puso mo sa Panginoon. Siguro, pinapaniwala mo ang iyong sarili, pinapaniwala mo yung iba, pero ang Diyos hindi mo malilinlang or maluloko. Alam niya ang puso natin. So mag-ingat po tayo sa bawat dinidesire ng ating puso or mga pinupukos na gusto nating makamit. Kasi alam ng Diyos kung ano ang katotohanan sa lahat ng bagay. So mag-ingat tayo, baka nililinlang lang tayo ng ating isipan. Kung nasaan yung mga bagay or kayamanan na dinidesire natin na gustong makamit, andun yung puso natin. Hindi mangyayari yan na andun ang puso natin sa Diyos. Hindi mangyayari yan talaga. Ikaw mismo ang nakakaalam yan. At sa sandali or sa matatagal,
mapaparusahan tayo kung hindi natin, kasi iba ang mundong ito. Iba na ang mundong ito. Grabe na ang mundong ito ngayon. Kaya lagi niyong tatandaan ang verses, ang sinasabi ng ating Panginoon. Desire ko ganito, gusto kong makamit. Pangarap, magkarang bahay, kotse, gusto ko makamit. Pag-ipunan ko to, double kaya ako. Minsan 24/7 na nagtatrabaho ang tao. Kahit gabi na, yung iba bumigay na yung katawan. Yung iba namamatay kasi sa pagod. Kasi nga, dahil nga sa isang pangarap na maglalaho naman. Pagkamatay nila, yung mga bagay na yun maiiwan at wala ng kabuluhan at sila mapaparusahan. Bakit ko sinasabing mapaparusahan? Nanguhusga ba ako ng tao? Hindi. Kasi nga sinasabi ng Panginoon, anong makakamit mo? Sa pag-desire mo yan, sa pagsisikap mo, makamit mo yan. Lahat ng isip at puso ialay mo. Kalimutan mo na ang Panginoon tapos bigla kang namatay dahil sa pagod. Anong mangyayari sa iyo kung ang kasulatan mismo, si Kristo mismo nagbabala na anong mapapala mo kung mapaparusahan, mapapala mo dyan. Anong mapapala mo dyan sa pagsisikap mo yan? Kung mawawala ang iyong kaluluwa, mapaparusahan. So hindi ako nagsasabi niyan, kundi ang ating Panginoon Kristo, based mismo sa babala niya sa verses, sa sinasabi niya. Dito pa lang sa mundong ito, hinahatulan na tayo sa kanyang salita. Itong mga salita ng ating Panginoon, ito na yung umahatol sa atin dito sa mundong ito upang tayo ay lalakad ng matuwid sana sa ating Panginoon at iwasan natin ang mga bagay na siyang dahilan upang mapalayo ang ating puso sa ating Panginoong Hesus Kristo. Huwag niyo sanang sayangin. Kasi ang desire o gusto ng ating Diyos na atin, magiging isa tayo diyan sa ating Panginoong Hesus Kristo at para magiging isa na lang ang kawan at isa ang shepherd o tagabantay, si Kristo Jesus. Ngunit ang mga tao gusto ng pagkawasak. May kanya-kanyang desire ang puso na. So, ikaw mismo, yung tao mismo ang siyang nagpapaligaw sa kanyang sarili. So, huwag nating hayaan na mangyayari ito sa atin. So, hanggang dito na lang, no? And God bless you, bro. Amen.